Summer is officially here mga kakampo. Kaya halina at samahan nyo kami sa aming first ever beach escapade ngayong 2024. Dito lang yan sa Pagudpod, Ilocos Norte. And before we proceed, if you are new to our channel, please subscribe, like, and share our videos to support and to stay updated with our upcoming episodes. Let's go! Honestly, medyo bitin ang 2 days or at least 3 days and 2 nights sa paglilibot nyo pag nagpunta kayo dito sa northwesternmost town ng Luzon, ang Pagudpod. Kasi napakaraming mga tourist spots dito, and kung isasama mo pa ang entire Ilocos region, talagang marami kayong mapupuntahan. At kung isang araw or 2 araw nyo lang siyang pagkakasyahin, talagang mapapagod kayo. Pagod na Pagudpod talaga kayo. Anyway, kaya nga sinadya na lang namin yung mga paborito naming puntahan. Katulad nitong White Beach dito sa Saud. Eto, marami silang mga souvenirs kahit off-peak. Mga bandang January kami nagpunta. Yun, isa pang tip, kung ayaw nyo ng crowd, punta kayo dito mga bandang January or February. Walang masyadong tao. Pero kasi kung November kayo magpupunta, medyo malalaki yung alon. So, ingat-ingat din mga kakampo. Kung nabitin kayo doon sa mga eksena ng White Beach, meron kaming separate walking tour video ng Saud Beach. So, ilalagay ko yan dito sa mga suggested videos natin. At ngayon, nandito naman tayo sa tinatawag nilang Patapat Viaduct or Patapat Bridge. Ito ang isa sa pinakamahabang tulay na nandito sa Ilocos Norte. This is actually elevated 30 meters above sea level. This place is very special for me mga kakampo kasi isa lang ito sa mga rare locations where I can find myself viewing at 3 spectacular sceneries: the seaside, the mountainside, and the beautiful sky above. Talagang hindi maipaliwanag ang pakiramdam kapag nandito kayo mga kakampo. This is a place where the harmonious beauty of nature and the marvelous wonder of mankind's engineering feat is wonderfully displayed. It's where the skies above meets the ground below and the sea beyond. And the feeling was just spectacular. Kaya nga talagang ito ang isa sa mga pinakapaborito kong puntahan kapag nandito sa Pagudpod. Merong mga popular stops dito, like merong waterfall dun sa bandang gitna ng viaduct. And meron na ring viewing deck dito sa magkabilang dulo ng tulay. Merong mga souvenir shops at mga pasalubong items dito. Kaya napatambay din kami dito. And always lang a reminder mga kakampo, ingat-ingat din sa pagtambay kasi nga this is still a highway and medyo malakas ang hangin, no? Kaya medyo mataas yung pabagsakan mo pagka tumungtong ka pa dyan sa railings ng tulay. So, always stay safe. So, konting trivia. Alam nyo ba na ang tulay na ito ay may habang 1.3 kilometers at meron siyang lapad na 9.42 meters.
So bale, two-way siya, parang yung mga normal na national highway sa probinsya. Kasya yung mga isa't kalahati ng sasakyan kada lane. And syempre, makikita nyo na hindi naman nabago. Very classic yung mga railings nito, no? So, this was actually completed around October 1986. So, as of 2024, 38 years old na ang tulay na ito. And syempre, this has undergone many restoration and repairs. Especially nakaharap siya sa isa sa mga hindi masyadong kalmadong mga katubigan. Itong Pasaling Bay, which is facing northwest of Luzon. And itong kabundukan kung saan ito ay nakasandal, technically, is actually part na siya ng Cordillera Mountain Range. Dito nag-start ang Cordillera Mountain Range. Kasi nga, ang tulay na ito ay nagdudugtong sa Ilocos Norte at sa Cagayan Region. Okay, so etong drive namin na ito, pabalik na ito ng Pagudpud Town proper. Kapag ang dagat ay nakaharap sa right side or passenger side, that is going to Ilocos. Pero if the bay is actually on the left side or on the driver's side sa pagbiyahe nyo, papunta kayo ng Cagayan. So ito naman yung drive na papunta ng Cagayan, Cagayan bound. So again, ang seaside ay nakaharap dito sa driver side or sa left side kapag ang iyong biyahe is from Ilocos to Cagayan sa Patapat Viaduct. So I'll let you enjoy the view as you ride with us in this drive. So ayan mga kakampo, approaching tayo sa center portion ng tulay. So there used to be a water there dyan sa may harang na pula. And merong parang waterfalls dyan. And mas marami nagpapapicture sa area na yan. So alert lang tayo pag kayo mismo yung nagda-drive. Kasi meron pa mga tumatawid para makakuha ng magandang panoramic picture doon sa mga sides ng tulay.
Same experience siya, no, nung naranasan namin nung minsan dumalaw kami sa San Juanico Bridge, dun naman sa may Leyte, and dun sa bagong gawa na Chinese Bridge sa Binondo. So, yan, mga sikat na mga tulay yan. Expect natin na maraming mga turista dyan, na mga riders at iba pang mga nandyan, mga bisita na nagpapapicture sa gilid. Okay, malapit na tayo sa dulo. Merong checkpoint sa dulo ng tulay. Kasi sabi ng aming mga kasamang taga dito is Claveria side na daw yan ng Cagayan. Yan, tatambay muna tayo doon sa souvenir shop, yung mga pasalubong items doon. At masarap doon mag-refresh at mag-snack. Lalo na kapag trinay nyo lang i-walking or i-bisikleta yung span ng tulay. Okay, we're back here at the Saud White Beach and it's time for dinner. Kaya nga pumunta kami dito sa isa sa mga restaurants dito. May mga seaside restaurant actually na just right at the seashore. Especially dito sa area ng Terra Rica at ng Northridge. And napakasaya at napaka-ideal na mag-dinner dito kung gusto nyo lang naman maging close pa sa nature, so that you can still hear the waves and it's tide approaching, lalo na pag high tide paggabi. At this point, mamasyal naman tayo dito sa hotel complex around Terra Rica. So maraming mga hotels dito sa Saud Beach. You can just search online. Meron naman silang mga published rates doon sa mga online travel platforms like Agoda, Booking.com, and Trip.com, which is what has helped us in our travel this time. So maraming salamat Trip.com and kay Jonathan Insan, salamat sa Trip. And dito kami nagstay dito sa Yellow Green na resort hotel na ito. So hindi siya seaside pero napakalapit lang niya sa beach, ang Rinovati. Ayan. Actually, itong mga resorts na ito, kaya siya walang mga bakod ng mga sarili. Halos magkakamag-anak din yung mga owners nito eh. So, ayan, merong mga cottages dito. I think this one is at Northridge Resort naman. Ayan. And napakasayang mag-jogging dito sa umaga, mag-sightseeing. By the way, itong part na ito pala ng Saud Beach ay yung medyo mabatong part. So, kung trip nyo mag-pictorial dyan, ingat-ingat lang din at medyo matatala sa mga bato. Pero napaka-instagrammable nito, lalo na kapag sunset. And ayan, tanaw nyo naman ang mga windmills dito. Actually, dati nasa bandang Bangi side lang yan, doon sa kabilang side ng mga bundok. Pero ngayon, napakadami na nila. So, this is Wind Power, proudly empowering Ilocos region. So, ito, let's take a quick tour at our room dito sa Rinovati. So, makikita nyo naman na medyo may edad na ang mismong building. Pero, well-maintained naman, okay pa rin naman. I would just understand na talagang mangungupas agad yung mga pintura kasi nga sa alat ng hangin na nanggagaling sa dagat. Ayan. So, malamig ang kanilang kwarto
And ito yung kanilang CR. Kompleto naman, no? Gumagana rin yung kanilang hot and cold shower. Ayan. So, medyo set lang ng expectations kasi nga makikita niyo yung edad nung hotel sa kanilang mga amenities, no? So, hindi na ganun ka bago yung mga tiles, may mga mancha na rin, yung mga pintura, medyo faded, pero okay pa rin naman, no? So, bright and medyo modern pa din naman yung kanilang color scheme, no? Kita nyo naman, meron pang extra cabinet dyan and merong cable sa kanilang TV. And pinakagusto ko dyan, ayan, yung kanilang veranda na natatanaw mo yung dagat. Okay. So, ito meron siyang twin beds na dalawa. So, this is good for 5 persons. Ito nakuha namin. Meron lang kaming kapitbahay dyan na I think long-term guest or tenant talaga. So, kung medyo takot kayo sa aso, huwag kayong mag-alala kasi hindi naman siya nangangagat. Medyo matapang lang talaga yung mga aso dito sa Ilocanja. Pero okay lang naman sila. So, meaning this hotel is also pet-friendly, no? So, ayan. Ang saya-saya dyan breakfast dyan sa balcony nila. Okay, so paano ba pumunta ng Pagudpud, Ilocos Norte? Sakay lang kayo ng mga bus na pa Ilocanja. Yung may mga biyahe ng Pagudpud is yung Partas, Florida, at I think yun lang dalawa. Yung Parinas yata meron but I'm not sure yung schedule if regular. And ang biyahe is 6 hours at 8 hours stops kapag traffic dun sa NLEX. Ang pamasahe naman is around 1,000 pesos. Yun lang.